Yes, but you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? So, really, truly, wala naman kami magawa sa media. Pero nakita ko talaga sa lahat ng articles, war on drugs, killing thousands, and yet we have 181 cases of evidence. So where is the system there killing thousands? No. No. Sorry. Bobo yung abogado. In-interview po, lumabas po ngayon itong mga pahayag ni BP Sara tungkol po dito sa meron na po kasing ebidensya, no? Yung pong prosecution. Alam nyo po, nire-require po ng ICC. Hindi po pwedeng magtaguan ng ebidensya, no? Lahat ng ebidensya nyo, kinakailangan ilabas nyo para makita po ng mga depensa sa panig po nila Pangulong Duterte. Ngayon po natin mapapatunayan na yung mga press release nila, 30,000 namatay. Ang galing ng banat ni BP Sara, no? Sabi ni BP Sara, ipakita nyo yung pruweba, no? Na meron nga systematic. Mayroong systematic killing. Ito muna, yung in general po muna. Ayan, sabi ni Sara, you have to prove that there were 30,000 victims. So how can you prove systematic killings of 30,000 victims? Di ba? Mahirap pong patunayan yan, 30,000 victims. If you do not have names, ang patunay po na totoong may biktima na nag 30,000, dapat may pangalan na 30,000. No? Ganun lang po. Napakasimple. Simple lang po bumanat si BP Sara. Nasaan yung pangalan? Sino-sino yan? Ang hirap po kasing sabihin, no? Na demanda po nakulong si Pangulong Duterte sa pagsasabi nyo na pumatay o yung kanyang gobyerno ay may pinatay na 30,000 dito sa war on drugs. Nasaan po ang mga pangalan ng mga yan? Yung mga nilabas nyo, yung kamamatay lang, 2024. Di ba? Pinangangatwiranan. Ito sing konti rin na to. Ang nangangatwiran. Okay. Mahihirapan po kayo. Hindi natin alam kasi ang ICC hindi natin alam kung paano kumilos yan. Pero mahihirapan po kayo sa normal na korte. No? Pag wala pong pangalan yung 30,000. Hindi po pwede. Crimes against humanity yan. Crimes against humanity po. Ibig sabihin, may systematic po na ginawa yung Pangulong Duterte. Very basic po yun. Kung may pinatay kami, kung may pinatay si Tatay Digong na 30,000, asan yung mga pangalan? Sino-sino yan? Ang dali po sagutin, di ba? Kasi po korte to Hindi naman po to survey. Korte po to. Kinakailangan po may pangalan po yun. So far, ang sinasabi pong pangalan, 43. Kahit po balibalik ta rin tayo, hindi po matatawag na crimes against humanity yun. Alam niyo kung bakit? Mas marami pa namatay sa isang bagyo Kay Bongbong Marcos Isang bagyo, 200, ang dami po namamatay. Dito, 43. Within span ng 11 years, 43. Tapos tatawagin ninyong crimes against humanity. Mas marami pa pong namatay sa isang bagyo ni BBM kaysa sa 43 na naganap sa loob ng 11 years. Paano matatawag na crimes of humanity yan? I-check din, correct. I-check din namin sa PSA kung meron talagang namatay at ano kinamatay. Mamaya lahat, pati TV, namatay sa TV. Eto nga, namatay ng 2024 yung anak ni Aling Sheila Pinangangatwiranan pa ni Conti na biktima raw ng AJK ni Duterte. Ano magiging biktima? 2024 lang namatay. Si Duterte hanggang 2022 lang. I-check din namin yung mga pangalan na yan, isa-isa. Talo pa yung gera, no? Ibang klase. Hindi ko po alam kung ilan namatay ng pandemya natin.
Baka mas marami pa na. Okay. Ano po yung mga sinasabi, no? Sabi ni BP Sara, eto po, dahil laging paulit-ulit ng media yun, ilang taon, war on drugs, 1,000 killed, war on drugs, 30,000 killed, and yet, nandito na tayo sa ICC. And there's just 181 pieces of evidence. 181 pieces of evidence lang. She told the reporters. Okay. Ibig ba sabihin, BP Sara, 181 lang yung napatay? Hindi po. Tuloy natin. Hayaan na natin si BP Sara magsalta. So, nasaan ang 30,000 pieces of evidence? Diba? This is not a case for ICC. These were not even cases in the Philippines. Not a single case. Yun po hinahanap natin. 128 evidence, hindi po ibig sabihin nun na 128 na patay, no? 43 lang. Sabi nga ni BP Sara, not even 50. Where is the system there of killing thousands? Sorry, BO ang abogado nila. How can you prove? Ang systematic po kasi, no? Ang ibig po ng ibig po sabihin ng systematic na pagpatay, talagang may sistema na patay, no? Systematic, maramihan, no? Talagang iniutos yan mula, hindi po yan yung nanlaban, kasi systematic nga eh. Hindi po yan yung talagang asan yung pangalan. Paano mo masasabi na mayroong systematic na pagpatay kung walang pangalan? Talagang wag nating sabing vovo. Pero siyempre may katwiran po si Attorney Cristina Conti dyan, no? Tandaan po, nililitis po si Pangulong Duterte. Aktual na krimen po ba ang nililitis o haka-hakang krimen? Hindi ka po pwedeng litisin sa haka-hakang krimen. Kinakailangan po aktual. Kung aktual na krimen ka, katulad ng lahat ng mga gumawa ng krimen, dapat totoo yung biktima. Para po mapatunayan na totoo, no? Kinakailangan may pangalan. At i-check natin, ito bang si Roberto Duran ay namatay talaga sa AJK? TV pala kinamatay nito eh. Di ba? Iba po yung namamatay sa sakit eh. Okay. Ano namang paliwanag ni Conti? Baka naman may paliwanag si Conti. Kahit konti lang sabi nga ni BP Sara, vovo. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ha? Talaga? Hindi mo kinakailangan na pangalanan? Talaga? Biktima nga eh. Paano mo mapapatunayan biktima kung walang pangalan? Talaga? Hindi pa pangalanan? Bakit sila naging biktima kung walang pangalan? Hindi po natin pwedeng sabihin yung pangalan nila dahil sila po ay biktima. Talaga? Yung kaso nga ni rape eh. Kinakailangan may pangalan eh. Tinatago lang ang pangalan, pero may pangalan. Tinatago lang sa balita, pero sa actual na korte, hindi po namin pwedeng pangalanan dahil rape. Talaga? Hindi pwedeng pangalanan? Hindi totoong tao yan kung walang pangalan. Okay. Confidential ba yan? Siguro, siguro, magandang tignan ni BP Sara and this is perfect. What happened to Holocaust? Kinumpara mo pa sa Holocaust, ha? Sige, tignan natin. Sa mga hindi po nakakaalam ng Holocaust, ito po ang ginawa ng Nazi Germany sa mga Hudyo po dun sa Europe, no? Hinuhuli po nila yung Hudyo at ito po ay pinakukulong muna, yung pala iga-gas chamber, kaya po meron tinatawag na systematic. Ikinumpara po ni Conti yung nasa Europe. Alam po ninyo, napanood namin yung Schindler's List. Schindler's List, no? Totoo ba yung mga Totoo po. Bakit? May mga buto eh.
Totoo po ba yung naganap po yun na may systematic na pagpatay? Meron po. Yung Holocaust ba naganap? Meron po. Ang Schindler's List po, yun po yung mga nilista ni Schindler para mailigtas. Yung mga naaalala po nila, no? Totoong mga tao po yun. Marami pong napatay nun. Nagpapatunay po. Meron po ngayon, iniisa-isa po ngayon. Yung mga pangalan ng mga napatay doon sa Holocaust. May mga pangalan po yun. Totoong tao yun. No? Si Schindler's List, listahan nyo ng mga nailigtas niya ni Schindler doon sa para hindi ko na alam ang istorya, yun lang ang natatandaan ko. Sa Nuremberg trials, they did not need to name all those killed. The gist of this case of crimes against humanity is the manner of killing, widespread and systematic, could be established by the testimony of even just one person. Okay. Inihahalin tulad niya po doon sa Holocaust. Totoo, pwede naman na hindi nila kinailangan. Bakit? May witness lang eh. Hinuli po, ganito, marami silang witness na talagang naganap yun. Marami po silang witness. Siguro, no? Yung panahon na yun, nililista lang yung mga pangalan nun. Hindi naman bago patayin. Hindi naman bago patayin, naglilista pa yung mga Germans eh. Nakita niyo po yung pagkakaiba? No? Malawakan po talaga yun. Hindi naman, ito, may listahan pa sila ng mga kakatayin. Hindi po, basta Hudyo ka, kinuha ka, tinitignan lang. Maramihan po yun. Yun po ang systematic. No? Yun pong sa Holocaust na yan. Pero ikumpara mo ba yan sa Holocaust? Hindi po pwede. Bakit po? May pamilya po eh. Yung 30,000 na sinasabi nyo, nilibing po yan. Yung 30,000 na sinasabi nyo, totoong tao dapat. Ang tinatanong ni BP Sara, asan yung pangalan? Hindi nyo po pwedeng ikumpara yan sa World War II. Dahil eto pong mga to, nilibing. Eto pong mga to, mayroong kamag-anak na buhay. Hindi po, unlike po dun sa Holocaust, buo-buong mag-anak po, sino pa yung maglilista? Yung mga nakatakas, yung mga nakaalis, yung mga, di ko alam kung paano nangyari. Ilabas ninyo yung 30,000. Hindi mo po pwedeng sabihin na, hindi kinakailangan yan. Kung hindi po yan, at yan po ay hindi kayo nagbigay ng pangalan. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Conti, wala kaming pangalan ng 30,000. Pero isa lang daw ang magkwento nung ginawa ni Duterte. Ayan, ulitin ko lang ha. Ayan. Could be established by the testimony of even just one person. So may isa lang daw tumistigo, okay na. No? May sistematiko ng pagpatay. Moderno na po ngayon. Moderno na. Kung totoo yung 30,000, nilibing po yan. Hindi naman po, iniiwan nga di ba? Ang katangian po ng war on drugs na sinasabi nyo, di ba yung mga pamosong picture nyo dyan, yung nasa kalsada at yakap-yakap ng mga kamag-anak. Lantaran po, yung binibintan yung war on drugs. Ang tanong, asa ng pangalan? May nalalaman ka pang Holocaust, ha? Asa ng pangalan? Pag walang pangalan, walang kaso. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Marie Calaban, true naman talaga ang sinabi ni VP Sara, na isahan ng kayo ni Aling Sheila. Pahayag naman ni Juan de la Cruz, in criminal offense, you need to prove beyond reasonable doubt. Bistado na itong si Conti na tanim patay ito. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Nelson Amban, kunin ang pangalan at death certificate kung ano ang kinamete para magkaalaman. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.